On my own opinion, mas matibay, mas reliable, at mas fuel efficient ang mga modern car ngayon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. And yun nga, meron lang akong nabasang comment or PM sa akin at kine-question niya sa atin is, totoo bang mas sirain o hindi na matibay yung mga modern car ngayon? Well, para sa akin, on my own opinion, mas matibay, mas reliable, at mas fuel efficient yung mga modern car ngayon. Kasi kung makikita ninyo, itong mga manufacturer, ang galing na nila. Kumbaga, yung mga parts nila before na mga reliable, yun ang ginagamit nila sa mga modern nilang nilalabas. And sa mga di gasolina o di diesel, kung mapapansin ninyo, isang makina o isang transmission, isa or dalawa or tatlong model nila, yun yung ginagamit. Kasi yun nga yung pinaka reliable, pinaka fuel efficient, at pinaka matibay. Kaya ito, sample na lang, di ba? Halimbawa, isang makina ng diesel tsaka transmission, makikita ninyo, meron siyang pickup, meron siyang van, meron siyang SUV. So, isang makina halos tatlo yung kino-cope up na kategory. O ganoon din sa mga di gasolina, di ba? Meron sa hatchback, meron sa sedan, meron yun ng 7-seater, merong crossover. Iisang makina halos yung ginagamit, tsaka transmission, pero halos apat na kotse or model o class ng kotse ang kino-cope up. So, ganun yung pinaka-idea, no? Ang ginagawa nila, pag maganda yung parts, reliable yung parts, ilalagay nila yan dun sa bago nilang gagawin. So, kung sa tingin nila, hindi nag-perform tong parts na to, medyo hindi siya magaling, hindi siya ganun kagaling, dun sila magre-redesign. Pero para sa akin, yung mga modern car ngayon, nandun na siya, yung mga modern na di gasolina ngayon or di diesel, nandun na tayo sa edge na halos, hindi naman perfect, pero halos nandun na tayo sa edge na wala ka nang ma-improve. Kasi nga, ayun na yun eh. Wala na. Baga, wala na yung pwede ka pang ibang gawin or iba pang kasi ito na yung pinakamagandang design. So, para sa akin, sa mga modern car ngayon, ayun na. Ito na yung pinakamaganda, pinaka-reliable, pinakamaganda yung fuel efficiency, mas powerful. No? Yun yung sa akin, yun yung parang dating sa akin ngayon ng mga modern car ngayon. Kaya kung makita ninyo, way back then 100,000 kilometers lang yung warranty, 3 taon lang. Ngayon, yung ibang manufacturer ngayon, meron ng 200,000, may 300,000 na. Then yung iba naman, meron pa nga sa mga hybrid o electric, yung mga battery nila, yung mga motor nila, iba aabot ng 8 taon. So, kasi yan para sa akin yung warranty ng kotse ang isa sa mga basihan ng reliability niya. Kasi kung kayo yung manufacturer ng isang kotse, hindi naman kayo magbibigay ng ganong kahabang warranty kung sa tingin niyo sa gitna nun magkakaroon ng problema. Kasi bawat claim ninyo na mga sira, halimbawa sa normal use, wear and tear, sa bawat claim ninyo, losses nila yun eh. So, yung mga parts na yan, talagang ginawa para dun sa span ng kilometers na warranty nila. So, halimbawa, nakalagay dun 200,000 kilometers. Malaki yung possibility na 200,000 kilometers, halos wala pang major issue ang isang sasakyan. So, ganun lang di ba? Parang kayo, magbe-business ba kayo na sasabihin na, magbibigay ako ng dyan, 8 taon. Pero based sa testing ninyo, tumatagal lang pala ng 5 taon. Babalik sa iyo yung customer. Lugi ka, di ba? Siyempre, yung pagdi-design mo, gagamitin mo ng pang 8 taon din. Actually, mas more pa yun dapat. Usually, ganun yan eh. Kumbaga, pag nag-warranty sila ng 5 taon, pero alam nila na mga more than 5 years, yung tinatagal nun. May safety pa rin sila eh.
yung 5 taon na yun yung pinaka-safe nila. Okay? So, para sa akin yun, warranty ang isa sa mga dapat nating tignan. Kaya ngayon, nakakapagbigay na ng mas longer warranty na kilometers or years, dahil nga, they already created the most reliable na mga kotse. So, ganun yung pinaka-idea. Aside do sa mas powerful na rin ngayon. Kaya nga, halos wala na tayong ma-improve sa mga di gasolina or di diesel, tumatalo na tayo sa hybrid. Kumbaga, dinadagdagan na nila ng component, di ba? And, yun nga, nandun na rin sa EV. Halos ano na kasi, kumbaga yung para yung mga di diesel, di gasolina, ando na sila sa wala nang room for nandun na tayo sa near perfect. Yan yung mga near perfect na yung way ng kung paano ba magkumbas yung mga di diesel, yung mga gasolina, at yun na yung pinaka-efficient, pinaka-reliable, ganun na sila. Okay? So, dun sa opinion na masirain na nga ba yung mga kotse ngayon, I don't believe on that. I believe na mas reliable ngayon. Although ito yung medyo problema ng mga modern car ngayon. Dahil nga, hindi lang naman kasi factor yung reliability, yung, kumbaga marami kasing factor yan eh. Ang naano lang ako, they put some plastic. So yung plastic, unfortunately, yung iba, nagbe-break din ng mas maaga. Kasi nga, they tried pa rin na pagaanin yung kotse. Para aside dun sa syempre yung mga plastic kasi is mas madaling i-mold than metal, mas mura din siya. So yun lang yung medyo na lang ako dun sa ibang mga modelo na they put lots of plastic sa ibabaw ng engine. Unfortunately, afterward, yan na yung mga bumibigay, yan na yung mga nagka-crack, yung mga natutunaw, diba? So ang ending pero yung pinaka engine, yung pinaka-kaha, yun, sobrang reliable. Pero kasi yung mga panlabas naman, yung mga nasa ibabaw lang naman ng makina, madali lang naman palitan yan eh. Talagang replaceable yan. So, yun yung opinion ko, kumbaga, kung ang inaalala ninyo, or meron kasi mga magsasabi dyan na wag kang bumili ng bagong kotse, hindi yan maganda, hindi yan reliable. I don't think so. Kasi yung mga kotse ngayon, sobrang reliable na. So kung may bumulong man sa inyo na bumili ka na lang ng luma, mas bago, mas maganda yan, mas matibay yan, well, alanganin ako dyan. Syempre ang pinaka-reliable yung brand new. Yung modern ngayon, yun ang pinaka-reliable. Accept the reality, papunta na talaga tayo doon. And eventually yung mas luma ay lalong luluma. At yung bago, naluluma din. So, pa-improve ng pa-improve yan. Kaya mas matibay na yung mga modern car ngayon. So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards dito. Salamat doon sa nag-PM at least yun, nagawa natin ng video. At doon sa mga nag-worry na iniisip na bumili na lang ng second hand kasi mas matibay yun. Well, through time, mas luluma yan. So, mas lalaki yung problema niyan. At yung bago ngayon maluluma, mas less naman siguro yung magiging problema. Di ba? So, yun mga paps, sana may nakuha kayong konting idea with regards kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.